Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa. Hindi mo mapapagaling ang ayong MGA bato kung patuloy mo pang kinakain ang 7 pagking ito. Kung may isang organ sa ating katawan na ating pinahihirapan araw-araw sa ating kinakain, ito ay ang mga bato. Dalawang makinang kasinlaki ng kamao na walang tigil sa pagtatrabaho upang salain ang ating dugo, alisin ang mga toksin, regulahin ang ating presyon ng dugo o gumawa ng mga mahahalagang hormone para sa ating mga buto. At ang problema, hindi tulad ng atay na may malaking kakayahang mag-regenerate ang pinsala sa bato, ay madalas na tahimik at kung minsan ay hindi na mababawi. Mayroong 7 pagkain sa ating pang-araw-araw na buhay na maaring mukhang inosente ngunit naglalaman ng mga sangkap na pumipilit sa mga organong ito na magtrabaho ng higit sa normal at sa paglipas ng panahon ay mag-aambag sa kanilang pagkasira. Ngayon, dahil hindi ko gusto na sabihan ako tungkol sa panganib ng isang bagay ng walang solusyon, tatalakayin din natin ang 7 pagkain na hindi lamang kapaki-pakinabang, kundi napatunayan ding kayang pigilan at kahit baligtarin sa iba't ibang antas ang pinsalang ito sa ating mga bato. Pagkaing nakakasira sa bato. Mga pinatuyong prutas, bagaman ang sariwang prutas ay isang pundasyon ng anumang malusog na dieta, mayaman sa bitamina, mineral at antioxidant, kapag inalis ang tubig sa mga prutas na ito, nagiging concentrated ang nilalaman nitong asukal. Hindi ito problema kung kumain tayo ng isang pares ng pinatuyong mangga o saging paminsan-minsan, ngunit dapat mong malaman na ang labis na asukal na idinudulot nito ay magiging isang malaking kaaway ng ating mga bato. Kapag kumonsumo tayo ng puting asukal, brown sugar o kahit honey na 80% asukal, ginagawa ng ating katawan ng lahat upang magamit ito ng maayos. Una, tinutulungan ng insulin ang glucose na makarating sa ating mga cell na susubukang gamitin nito upang maging enerhiya. Ngunit kung meron na tayong sapat na enerhiya at hindi agad nangangailangan ng glucose, susubukan itong iimbak bilang glycogen sa ating atay at kalamnan. Dito lumitaw ang problema kapag puno ang mga imbakan ng glycogen at may labis na glucose tulad ng madalas mangyari sa pagkonsumo ng asukal o matatamis na pagkain, kinokonberte ng katawan ang labis na glucose sa taba na naiipon sa atay-tiyan. At maliliit na arterya ng ating mga bato na nagpapababa ng kanilang paggana. Mga adsara encurtidos. Ang mga pagkain na iniimbak sa suka, brine o langis ay napaka-popular sa maraming kultura sa buong mundo, kabilang sa Pilipinas, halimbawa atsara ng papaya. Bagaman ang mga atsara ay maaaring maging masarap na karagdagan sa ating mga pagkain, ang labis na pagkonsumo nito ay maaaring makasama sa kalusugan ng ating mga bato. Ito ay pangunahin dahil sa mataas na nilalaman nitong sodium. Ang asin ay ginagamit sa malaking dami upang gawin ang mga likidong ito kung saan ibinababad ang mga atsara. Hindi masama ang sodium sa sarili nito at kailangan to ng ating katawan upang gumana ng maayos, ngunit ang problema ay karamihan sa atin ay kumakain na ng higit sa kailangan natin sa ating dieta. Kung magdaragdag pa tayo ng mga pagkaing napakataas sa asin, ang ating mga bato ay kailangan magtrabaho ng higit pa upang salain at alisin ito sa ihi na sa paglipas ng panahon ay nakakasira sa kanila at nagpapataas ng ating panganib sa hipertansyong. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga bato, mahalagang bawasan ang ating pagkonsumo ng atsara
at iba pang pagkaing mataas sa sodium tulad ng inasinang mani o tuyo. Para dito, isang simpleng paraan ay tingnan ang label ng ating binibili at huwag lumampas sa 2,300 mg ng sodium kada araw na siyang itinakdang limitasyon. Hilaw na spinach. Bagaman ang spinach ay isang pagkaing puno ng bitamina, mineral at antioxidant, naglalaman din ito ng isang compound na maaring makasama sa ating mga bato, ang oxalic acid. Ang sangkap na ito ay natural na matatagpuan sa iba pang halaman tulad ng alugbati o almendras at sa normal na dami ay hindi kadalasang nagdudulot ng problema. Ngunit kung tayo ay madaling magkaroon ng bato sa bato, ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa oxalates ay maaring magpataas ng ating panganib na magkaroon ng mga kalkulo na to. Ang nangyayari ay ang mga sangkap na ito ay sumasama sa calcium sa ihi at bumubuo ng mga kristal na sa paglipas ng panahon ay maaaring lumaki at maging tunay na bato na nagdudulot ng sakit, impeksyon sa ihi at sa paglipas ng panahon ay nagpapababa ng paggana ng bato. Ngayon, hindi lahat ay may parehong panganib na magkaroon ng mga kalkulo na ito at depende ito sa mga kadahilanan tulad ng ating genetics at hydration. Ngunit kung alam kong mas madali akong magkaroon ng problemang ito, mas mainam na limitahan ang aking pagkonsumo ng hilaw na spinach. Dito isang magandang alternatibo ay lutuin ito sa steam dahil sa loob lamang ng 5 minuto ng pagluluto, karamihan sa mga oxalates ay nawawala. Mga soft drinks. Ang mga soft drinks ay popular na inumin na nagtatago ng madilim na bahagi na hindi lamang may kinalaman sa dami ng asukal. Walang duda na ang isang baso lamang ng soft drink ay naglalaman ng higit na asukal kaysa sa kailangan natin sa buong araw at ang labis na glucose ay pumipilit sa ating mga bato na magtrabaho ng higit pa upang salain at alisin ito sa dugo. Bukod pa rito, alam din natin na ang asukal ay nagpapataas ng panganib ng diabetes at ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Ngunit kung kasama ang mga soft drinks sa listahang ito, dahil gusto kong sabihin sa iyo ang isang hindi gaanong kilalang bagay tungkol sa mga inuming ito. Bukod sa asukal, ang mga soft drinks ay naglalaman din ng maraming phosphorus, isang mineral na kailangan ng ating katawan para sa maraming function tulad ng pagbuo ng buto at ngipin, paggawa ng enerhiya at regulasyon ng pH. Ngunit ang issue ay kapag may labis na phosphorus sa dugo ang ating mga bato, ay kailangan magtrabaho ng higit pa upang alisin ito na nagdudulot ng pagkasira ng mga organong ito sa mahabang panahon. At bukod pa rito, ang mga soft drinks ay naglalaman din ng mga artificial na additives tulad ng mga pangkulay preservatives at flavorings na maaaring nakakalason sa mga bato at nagpapataas ng panganib ng pinsala sa bato. Kung nahihirapan kang iwan ang mga soft drinks, maaari kang magsimula sa pagbabawas ng iyong pagkonsumo ng paunti-unti umiinom lamang ng isang soft drink sa isang linggo at palitan ito ng mas malusog na inumin tulad ng tubig na may lemon o mga unsweetened teas. Mga processed meats. Ito ay grupo ng mga produkto na kinabibilangan ng longganisa, tocino, corned beef at hamon. Lahat sila ay may iisang bagay na magkakapareho, sumailalim sila sa mga proseso ng pagbabago tulad ng curing, pagpapausok, pagbuburo o pagdaragdag ng preservatives upang mapabuti ang kanilang lasa, texture o upang tumagal ng mas matagal. Ang problema sa mga processed meats ay isa itong tunay na bomba para sa ating mga bato. Una, dahil napakataas sila sa sodium
na kapag labis ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at pilitin ng mga bato na magtrabaho ng higit pa. Ikalawa, dahil napakataas din sila sa phosphorus. Ngunit hindi lang iyon, ang mga produktong ito ay naglalaman din ng saturated fats na maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa bato sa pamamagitan ng pagtaas ng antas ng LDL cholesterol at pag-aambag sa pamamaga. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga bato, napakahalaga na limitahan ang pagkonsumo ng mga processed meats at pumili ng mas malusog na alternatibo tulad ng mga legumsal. Munggo, lentil na hindi lamang mahusay na pinagmumulan ng protina, fiber, vitamina at mineral, kundi mababa rin sa sodium, phosphorus at saturated fats na nabanggit natin. At dahil din sa mababa ang glycemic index nila, hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na ginagawa silang perpektong pagkain para sa mga taong may diabetes, na may mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa bato. Alcohol. Ang ika-anim na kaaway ng ating mga bato at marahil ang pinakakilala ay ang alcohol. Ang nangyayari dito ay ang alcohol ay isang diuretic substance na nagpapagawa sa ating mga bato ng mas maraming ihi kaysa sa normal na pumipilit sa kanila na magtrabaho ng overtime upang salain ang lahat ng karagdagang likido at sa kalaunan ay labis na naglo-load at nakakasira sa kanila. Ngunit ang pinsala ng alcohol ay hindi lamang limitado sa dehydration. Ang likidong ito ay nakakalason din sa mga selula ng bato, ang mga nephron, at maaaring magdulot ng pamamaga at pangmatagalang pinsala. Ngayon, gaano karaming alcohol ang labis? Nakita natin na ang dami ng alcohol na maaaring makasira sa bato ay nag-iiba sa bawat tao at depende sa mga kadahilanan tulad ng genetics, edad o pangkalahatang kalusugan. Kaya kung gusto nating alagaan ang maliliit na organong ito, pinakamainam na limitahan ng husto ang pagkonsumo nito. Puting bigas. Bago natin tingnan ang pinakamahusay na pagkain para sa iyong mga bato, ang ikapito ay ang puting bigas, isang pagkain na naging pangunahing bahagi ng dieta ng maraming kultura sa buong mundo at madalas ay itinuturing na isang malusog at versatile na opsyon. Ngayon, ang puting bigas ay isang refined grain na inalisan ng bran at germ na siyang pinakamalusog na bahagi, at sa prosesong ito ay nawawala ang malaking dami ng fiber, vitamina at antioxidant. Isa pang nangyayari sa puting bigas ay meron itong napakataas na glycemic index na nangangahulugang kapag kinain mo ito, mabilis itong nagiging asukal. Kaya ang iyong antas ng glucose ay biglang tumataas. At lahat ng labis na asukal ay naiipon sa daluyan ng dugo. Bukod pa rito, mababa ang pagkain ito sa fiber na maaaring mag-ambag sa constipation. Kung nagtataka ka kung ano ang kinalaman ng constipation sa ating mga bato, kapag ang dumi ay naiipit sa bituka, ang mga toxin at dumi nito ay naiipon sa ating digestive tract at sa huli ay reabsorb ng katawan na upang maalis ang mga sangkap na to ay dadalhin sila syempre sa mga bato. Hindi lang yan, ang puting bigas ay madalas na mayaman sa arsenic, isang mabigat na metal na naiipon sa bigas sa panahon ng paglilinang nito at maaaring nakakalason sa mga bato. Kaya kung gusto mong alagaan ang kalusugan ng iyong bato, magandang ideya na bawasan ang pagkonsumo ng puting bigas at pumili ng mas malusog na alternatibo tulad ng brown rice na pinapanatili ang balat ng butil at sa makatuwid ay malaking dami
fiber, vitamina, mineral at antioxidant. Ang relasyon ng arsenic sa brown rice ay magiging napaka-positibo dahil ang fiber ng hindi refined na butil na ito ay nagpapababa ng pagsipsip ng iyong katawan ng toxic na to. 7. Pagkaing nagpoprotekta sa bato. Ngayon na alam mo ang pinakamasamang pagkain para sa paggana ng bato. Tingnan natin kung anong napatunayang nagpoprotekta sa iyong mga bato. At kahit nakakatulong na baliktarin sa ilang antas ang pinsala na maaring umiiral na mga blueberry. Ang maliliit na asul na berry na kilala sa mataas na nilalaman ng antioxidant, lalo na ang anthocyanins na napatunayang epektibo sa pagpigil sa mga impeksyon sa ihi sa pamamagitan ng pagpigil sa mga bakterya na kumapit sa kanilang mga dingding. At sa gayon ay maiwasan ang pagdami at pagdulot ng impeksyon. Bukod pa rito, ang mga prutas na to ay maaring labanan ang pagbuo ng mga bato dahil sa mataas na nilalaman ng citric acid na tumutulong na matunaw ang mga batong ito at maiwasan ang kanilang pagbuo. At para sa dagdag na benepisyo, ang mga blueberry ay maaari ring makatulong na protektahan ang mga bato mula sa oxidative damage. Ang mga antioxidant sa mga blueberry tulad ng anthocyanins at vitamina C ay nagpapawalang bisa sa mga free radicals sa mga selula ng ating mga bato at sa gayon ay nakakatulong na maiwasan ang maagang pagtanda ng mga organong ito. Mansanas, isang prutas na itinuturing na simbolo ng kalusugan at kagalingan mula pa noong sinaunang panahon at hindi aksidente, na ang popular na kasabihan ay isang mansanas sa isang araw doktor ay ilalayo. Ang mga mansanas ay isang mahusay na pinagmumulan ng mga mahahalagang nutrients para sa kalusugan ng bato tulad ng vitamina C at quercetin. Bukod pa rito, ang mga prutas na to ay mayaman sa fiber na magiging mahalaga para sa kalusugan ng ating mga bato dahil sa isang banda, ang soluble fiber ay bumubuo ng isang gel sa ating bituka na tumutulong na regulahin ang ating pagsipsip ng asukal at kolesterol na pumipigil sa mga to na makarating sa dugo at ilayo sila mula sa mga daluyan ng dugo ng ating mga bato. Sa kabilang bandang, insoluble fiber ay kumikilos bilang isang walis sa ating bituka, naghahakot ng mga basura at toksin. Malaking tulong ito para sa mga bato dahil binabawasan nito ang dami ng mga sangkap na kailangan nilang salain. Bukod pa rito, nakita na ang mga taong kumukonsumo ng mas maraming fiber ay may mas mababang panganib na magkaroon ng talamak na sakit sa bato. Turmeric, isang ginintuang pampalasa na madalas nating makikita sa lutuing Asyano at Indian. Ang curcumin ang aktibong sangkap ng pampalasang ito, bukod sa pagiging isang malakas na antioxidant, ay kilala sa anti-inflammatory action nito sa mga selula ng bato, na siyang mga sundalo na responsable sa pagsasala ng ating dugo at paggawa ng ihi ng walang tigil. Bukod pa rito, nakita na ang curcumin ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagpigil sa ilang sakit sa bato tulad ng diabetic nephropathy, isang karaniwang komplikasyon sa mga taong may diabetes. Ngayon, upang ubusin ito, maaari nating makita ang curcumin ng direkta bilang suplemento, ngunit gayon din sa mismong powdered turmeric. Para sa mas mahusay na pagsipsip, ipinapayong ihalo ang isang kutsarita ng turmeric na may isang kapat ng kutsarita ng itim na paminta 3 beses sa isang araw dahil ang kombinasyong ito ay nagpapataas ng assimilation ng curcumin sa ating katawan. Olive oil,
Isang ginintuang likido na ginamit sa loob ng milenya dahil sa mga katangian nitong panggamot at ito ay isang pundasyon ng Mediterranean diet. Ang olive oil ay mayaman sa monounsaturated fatty acids tulad ng oleic acid, isang fatty acid na may proteksyon na epekto sa mga bato sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at oxidative stress. Hindi lamang iyon ang polyphenols ng olive oil ay maaring makatulong na bawasan ang presyo ng dugo na alam natin kung hindi makontrol ay maaring makasira sa maliliit na daluyan ng dugo ng mga bato na nagpapahirap sa kanilang kakayahang salain ang dugo ng mahusay. Pipino, isang gulay na hindi lamang mayaman sa fiber kundi 95% din ng tubig, isang bagay na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga bato. Tandaan na ang mga organong ito ay nangangailangan ng tubig upang salain ang dugo at alisin ang mga dumi mula sa ating katawan. Kapag hindi tayo umiinom ng sapat na tubig ang mga bato, ay kailangang magtrabaho ng higit pa upang concentrated ang ihi na maaring magdulot ng mas matinding pagkasira ng mga organong ito. Bukod pa rito, ang pipino ay diuretic na lalong makakatulong sa function na to at maaaring partikular na kapaki-pakinabang para sa mga taong nagdurusa sa fluid retention o hypertension. Cruciferous vegetables, isang grupo ng mga gulay na kinabibilangan ng broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, repolyo, kale at watercress. Ang mga gulay na ito ay kilala na napakayaman sa bitamina, mineral at antioxidant, ngunit ang nag-pop special sa kanila para sa ating mga bato ay ang mataas na nilalaman ng sulfur compounds tulad ng isothiocyanates at sulforaphane mga sangkap na napatunayang may malakas na proteksyon na epekto sa ating mga bato. Bukod pa rito, ang mga cruciferous vegetables ay hindi lamang kilala sa nilalaman ng mga compound na ito, kundi sila rin ay isang pinagmumulan ng fiber. Bawang, isang pagkain na may natatanging aroma at lasa na ginamit sa loob ng maraming siglo bilang natural na lunas. Ngayon, alam natin na ang malaking kapangyarihan nito ay utang sa alisin, isang compound na nabubuo kapag hiniwa, dinudurog o pinipiga ang bawang. Ang alisin ay may mga katangian na maaring protektahan ang mga bato mula sa pamamaga habang tinutulungan silang mapabuti ang kanilang paggana salamat sa kanilang diuretic properties na tumutulong na alisin ang labis na likido at toxin sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Bukod pa rito, ang bawang ay napatunayang napakabisa sa gawaing ito na tradisyonal itong ginagamit upang maiwasan ng fluid retention at hypertension. Hindi lamang iyon, ang bawang ay maaari ding makatulong na bawasan ng antas ng protina sa ihi, isang maagang senyales ng pinsala sa bato. Ginagawa ito salamat sa kakayahan nitong protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo ng mga bato, ang glomeruli, na responsable sa pagsasala ng dugo. Kung nag-aalala ka tungkol sa amoy ng bibig, maaari kang pumili ng mga suplemento ng garlic extract na nag-aalok ng practical at banayad na paraan upang makuha ang parehong mga benepisyo. 3. Mahalagang gawi para sa malusog na bato. Ngayon na alam mo ang mga pagkain na makakatulong na protektahan ang iyong mga bato. Narito ang 3 gawi upang panatilihin silang malusog at gumagana. Hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa tamang paggana ng ating mga bato. Nakakatulong ang tubig na dilute ang mga toxin at dumi sa dugo na nagpapadali sa kanilang pag-alis sa pamamagitan ng ihi,
Kapag hindi tayo umiinom ng sapat, ang ating mga bato ay kailangang magtrabaho ng higit pa upang salain ang dugo na maaring magdulot ng mas mataas na panganib ng bato sa bato at iba pang komplikasyon. Kung nahihirapan kang uminom ng purong tubig, maaari kang magdagdag ng lasa sa pamamagitan ng lemon slices, pipino, o kahit ilang dahon ng mint. Pagkontrol sa presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing risk factors para sa talamak na sakit sa bato dahil pinapinsala nito ang mga daluyan ng dugo ng mga bato at nagpapahirap sa kanilang kakayahang magsala. Kaya kung meron kang mataas na presyon, mahalagang kontrolin ito sa tulong ng iyong doktor at syempre makakatulong dito ang pagsunod sa isang malusog na dieta at regular na ehersisyo. Pagkontrol sa asukal sa dugo. Ang diabetes ay isa pang pangunahing sanhi ng talamak na sakit sa bato. Ito ay dahil ang labis na glucose sa dugo ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo ng mga bato, sinisira ang kanilang mga dingding, at nagpapahirap sa kanilang kakayahang salain ang dugo. Bilang bonus, mahalaga na iwasan ang self-medication. Maraming gamot tulad ng over-the-counter pain relievers ay nakakasama sa ating mga bato na sa huli ay responsable sa pagsasala at pag-alis ng kanilang mga dumi mula sa ating katawan. Sa madaling salita, ang ating mga bato ay mga organo na walang tigil sa pagtatrabaho upang panatilihin tayong malusog. At bagaman madalas nating napapabayaan ang mga ito, mayroong isang serye ng mga hakbang na maaari nating gawin upang protektahan sila at matulungan silang gumana ng mas matagal. Dapat mong malaman na sa sinaunang Greece, ang mga bato ay itinuturing na sentro ng mga kaisipan at talino. Bukod pa rito, si Hippocrates, ang ama ng medisina, ay naniniwala na ang mga bato ay responsable sa pagsasala hindi lamang ng dugo kundi pati na rin ng mga emosyon. At ang kahanga-hanga ay ang ideyang ito na ang mga bato ay may kaugnayan sa mga emosyon ay nanatili sa ating wika dahil ngayon ay makikita pa rin natin ang mga bakas nito. Marahil ay narinig mo ang ekspresyong may bato upang tukuyin ang tapang o lakas ng loob. Ngayon, upang palakasin ang impormasyong ito, merong isang pagkain na tinalakay natin na may maraming benepisyo sa kalusugan, ang olive oil. Kaya iniiwan ko sa iyo ang video na to tungkol sa mga katangian nito mga uri at kung paano ito ubusin upang mapanood mo ngayon. Ingat ka!